The Daily Brad Devotions. Today's reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Para kay Senyor Iñaki Garcia, itong segment na kanyang inaabangan. Good morning, Brad Jeff. Dr. Jeff. Yan. Doc Good Jeff, morning. Doc. Good morning, Sir Ted at Ma'am Chacha. Yan, magandang umaga sa inyong lahat. Ang doktor ng mga spiritual issues. Yan. Salamat, Brad. Go ahead. Eto na, Pastor. Ano meron? Maganda ang topic natin. Pero magpagaling muna ang aming kaibigan si Jamie De Leon. Maoperahan ngayon asawa to ni Boss Harold ng Security Bank. Ito po yung tension natin ngayon. Minsan ba nahirapan ka dahil ginawa mo naman ang lahat, nag-effort ka, nagpakita ka ng consistency sa trabaho, or kahit maybe anak ka na, ikaw yung matalino and all, pero ikaw pa rin yung hindi napapansin. Alam niyo po yung feeling na gano'n? Hindi ka natawag sa meeting, hindi ka na po-promote kahit ang tagal mo na sa work, hindi ka napili, ikaw yung prepared and all. Have you ever felt overlooked? Yung feeling na parang invisible ka ba? Yung, alam mo yun? At dahil doon, minsan napapaisip ka, may value ba talaga ako? Napapansin pa ba talaga ako ng Diyos? May kwento po sa Biblia, si Haring David, hindi pa siya hari noon, pipili yung propeta ng susunod na hari. Ngayon, sabi sa isang pamilya, ang ginawa ng tatay ni Haring David, lahat ng mga kapatid niya ipinila, siya hindi. Napansin niyo, parang lahat may chance, pero siya bata pa siya noon, isa po siyang pastol. Hindi siya pinapunta sa bahay para pagpilian ng propeta para maging susunod na hari. So ang siste po, sabi nung propeta, wala pa rito yung napipili ng Diyos. At sabi ng Diyos sa unang Samuel 16:7, ang Diyos ay hindi tumitingin ng katulad sa pagtingin ng tao. Panglabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. Alam niyo po, minsan tayo, we judge people based on externals. Ay, ito mukhang mayaman. Ay, ito mukhang matalino. Ay, ito ganyan. Ay, ito ganyan. Pero ang Diyos po, tumitingin sa puso. Hindi problema ang pagiging overlook. Ang problema kapag ang puso mo napabayaan kasi pwedeng visible ka nga pero wala ka namang integridad. Famous ka nga, wala ka namang karakter. Ilang milyon nga followers mo sa social media pero pag wala ka sa harapan ng camera, minumura mo yung katulong mo, kasambahay mo at mga kasama mo sa trabaho. So maring uploaded tayo pero empty tayo inside. Kaya po, mari ikaw'y unseen ngayon pero maaring seen ka ni God. Kaya po ito lang ang gusto ko i-share sa inyo. Be faithful kahit walang audience. Kahit walang nanonood, give your best because God sees what others don't. Number 2, focus on your character, not clout, not following. Hindi likes, hindi number of views. Ang dapat mo intindihin, meron ba akong character even hindi ako nakaharap sa camera. At pangatlo, let God promote you. Hindi mo kailangan ipilit ang sarili mo. When the time is right, God will call your name. God will promote you. Kaya tanong, saang area ng buhay mo feeling overlook ka? Kumusta yung puso mo habang naghihintay ka ng promotion? Bitter ba or faithful? So kung ngayon ka papipiliin ng Diyos, ready ba ang puso mo kung ikaw ang piliin? So again, being overlooked by people doesn't mean you're ignored by God. Sabihin po natin ulit sa sarili natin sa unang Samuel 16:7, ang Diyos ay hindi tumitingin ng katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin ang Diyos. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po dahil hindi lingid sa iyong kaalaman at hindi lingid sa iyong paningin ang mga ginagawa in secret, yung mga pagtulong ng aming mga happy anonymous na ayaw magpakilala, yung pagtulong ng mga taong walang pangalan, walang hindi kailangan ng platform. Lord, salamat Panginoon dahil alam namin na nakikita mo rin ang mga pagsisikap nila at ang mga pagtulong nila. Salamat Lord, tumitingin ka sa puso. Salamat din Lord dahil hindi ito nakakaligtas sa iyong paningin. Nire-reward mo ang mga ganitong gawain. Salamat sa kabutihan mo. Nawa ay palakasin mo ang bawat isang nangihina ngayon at ikaw tumulong sa kanila sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat sa araw na ito, sa panibago pong aral na amin napakinggan mula kay Brad Jeff. We continue to pray sa inyo pong paggabay sa kanya, sa kanyang ginagawang pagmimisyon, sa amin pong programa, at sa kanila pong simbahan, at sa amin pong lahat na araw-araw po, ito rin ang inaabangan. Panggising po sa amin. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you again for the reminder, Brad Jeff.
Salamat na marami. Thank you. Thank you very much. Lagi naman tayo nandito lang Salamat. para mag-remind. Talagang timing din yung iyong pagpasok dyan sa binabanggit mo kasi Joe Talks ang pinag-uusapan nitong si Chacha. Kaya nga eh. Sabi ko, aray. Pero totoo Alam naman mo, yun. laging timing ito si Brad Jeff. Ang galing, no? Hindi, pero lagi Parang nata-timing. sinasadya. Wala Pero sa hindi script na ito. pag-usapan yun, ha, mga kapatid. Wala, hindi na pag-usapan. Tama, ang galing. Sige. Oo. Hindi, wala doon sa itsura. Sige Alright. po, hindi na po magpapa-Joe Talks, Pastor. Oo. Char! Hindi. Sige. Again, Cha, nasa puso yan. Tama, Magpa-jotox ka, tama ang puso mo, Oo. gusto mo lang maging maayos sa mata ng Diyos at mata ng tao, okay yan. Huwag lang Oo. tayo magpa-jotox at manlait ng iba na hindi kaya yung ganyang ka. Tama naman. Anyway, Tsaka Maganda sige. ka naman, Cha. Sa totoo lang, yung beauty mo, natural. I thank you. Oo. Parang may kasunod. Ay, inaantay ko kung may kasunod. Teka Wala lang. naman. Ikaw Wala naman, kayo ikaw naman talaga. talaga. Sige. Pag sinasabing ang ganda mo pala, Chacha, May kasunod kasi yan eh. Oh, It's ano? either may pero o kaya pautang. Yung after. Okay. Okay, Brad. Exotic yung beauty. Ay, yung exotic ha. Mala animal na, Pastor ha. Okay na yung ang ganda eh. Dapat tinapos mo na dun eh. Batiin mo muna, Pastor. Exotic. Nakatutok sa atin ngayon. Exotic, ano? Inaantabayan ng katuwing umaga. Si Paul Adrian Garcia. exotic. Ayan. Wow, Paul Exotic. Adrian Garcia. Salamat sa iyong pag-tune in every morning. Exotic. Animalistic eh, no? O tawang-tawa na naman ito, Pastor. Oh. Oo. Sisingilin ko na to mamaya. Oh, ang Exotic saya-saya na and naman yan. animalistic. Ayan, ang gusto ko sa inyo eh. Nagsimula tayo sa magandang balita, nauwi tayo sa exotic eh. Oo naman. Oo naman. sige, Pastor. Sinasabi lang ni Pastor ang kanyang Nakikita. Hoy, guys. Basta Sige. mahalaga siya, maganda puso mo. Okay na yun. Ang maganda sa exotic, hindi lang Pinoy ang market mo ha. Ay, Oo. ang foreigner. Oo, foreigner ang market mo pag ganyan. Di ba, Pastor? Tapos magkakaanak ka na artistahin. Hindi mo in kasi the ako field. sinama sa Las Vegas eh. Hindi mo ako sinama. Okay. O sige, Tama kung saan na tayo O, mauwi. sige. Pastor Salamat na Jeff. marami, Brad, and we'll catch you again tomorrow. Ted, nakikinig lang ngayon yung Grab driver daw ng kaibigan ko nakasakay si Rael at Len Ferrer. Kuya Jomel, lagi naka-tune in sa atin. Maraming salamat. Lagi raw naka-tune in sa ating programa from 6 a.m. all the way hanggang hapon. Uy, Kuya salamat. Jomel, Thank you. Thank you, Kuya Jomel. Pareho yan ni Paul Adrian. Nabe-bless daw siya pag naririnig ka niya tuwing umaga. Salamat Yeah. sa iyong sakripisyo. Salamat. Yes. Sa lahat ng mga Thanks, Grab Kuya driver Jomel. ngayon, salamat na marami. Okay. lumalaban ng patas siya si Kuya Amen. Jomel Tulon. Amen, Yan. amen. Salamat, Kuya Jomel. Alright. Paalam na ako, Brad Ted. Ito po ang yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating pong The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music, and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid. Ito tayo.